Welcome to RC Crypto. Ako si RC at isa akong cryptocurrency trader at isa ako sa magpapatunay na di mo kailangan ng mataas na puhunan para kumita sa ganitong industriya or sa ganitong type of profession. For today's video, I will share with you how did I transform this trading plan into this PNL result. Ngayon, pupunta na tayo sa gocharting.com para ibahagi ko sa inyo kung ano yung process na ginawa ko at yung plano para ma-accomplish yung ganitong successful trade. Andito tayo ngayon sa gocharting.com. Tatanggalin muna natin tong lahat ng bagay na to kasi hindi nyo magigets kung ano yung mga bagay na yan. Okay? So pupunta muna tayo sa weekly kasi magkakaroon tayo ng tinatawag na top-down analysis. Ngayon, nakikita natin na market is bullish in trying to retest this previous lower high. Okay? So ano yung position na dapat gawin natin? Instead of selling, dapat 'di ba magbabay tayo. But pumunta ako sa daily para makita yung market structure, yung ano kung ano ba yung ginagawa ng market as of the moment. So nakakita ako ng ganitong market structure. Ayan. So ito yung market structure niya at na-break niya na itong previous lower high. If market structure basis, ganito na yung market structure niya. Okay? So this area, ayan, tatawagin na siyang higher low and this is the new higher high. Okay? So from this market structure, ito yung ating range. From 57,480 to 66,470. 66,520. So, nag-zoom in ulit ako from 1 day to 4H. At ang current market structure ni Bitcoin is this area. Ganito na. Ayan. From that low, gumawa ng, ayan. So, ito na yung market structure ni BTC. Dito ko siya natagpuan, okay? Yan. So, I am expecting the price. Play muna natin. Ayan. Dahil sa candle na to, nag-zoom in ulit ako. And I am expecting the price na dapat mag-retest siya dito sa ating demand zone. Ito yung ating current demand zone. From this market structure. Ayan. Ayan yung ating demand. So, dapat mag-retest dyan bago tumaas ulit. O, ayan. Ganyan yung nakikita kong probability na pwedeng mangyari kay Bitcoin. So, ayan. Nag-zoom in ulit ako from 1 hour para makahanap tayo ng entry and nakakita ako ng trend, uptrend, trend line dito. So, nag-zoom in ulit ako for better entry natin. Diba? Mag-short tayo kasi nga hindi na break tong area na to. Ayan. Hindi na break yung area na yan. Kaya mag-short tayo. Ayan. So, ang gusto ko mangyari from this price action, ayan, hindi rin na break. So, this market structure is going down. Okay? Kasi ito yung market structure niya. Ayan. 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 It does not break. Pupunta dito. Ayan lang yung nakikita ko. Okay? Hindi siya na break. Okay? Nakikita nyo yan? Gumawa lang siya ng wick pero hindi siya na break. If gumawa yung price ng ganitong candle, ito, ganyan na candle, possible na dapat umangat
yung price. Okay. Kung gumawa yung price, nag-close ng ganitong candle, possible na umangat na yung price. Kaso ang nangyari, gumawa lang siya ng weak. Ibig sabihin, malakas yung seller sa area na to. So, ganito yung gusto kong mangyari sa price. And nakakita ako ng balance change of character dito, kaya dito na ako nag-entry. At ang SL lang natin is above this area. At ang ating target profit ay dito lang sa liquidity. Ayan, dyan lang sa area na yan. Yan ang ating tinatawag na point of interest. So, ang mangyayari sa price, according sa trading plan ko, dapat bumagsak yan dyan. Hindi ko na na-maximize sa area na to. Actually, pwede akong mag-sell from this area to this area. Sana, kaso hindi ko na na-maximize yan. Meron nga tayong kasabihan, plan your trade and trade your plan. So, ang plano ko hanggang dito lang, nothing more, nothing else. Hanggang dito lang sa area na yan. Kung ano man yung mangyari, kung bumagsak man siya dito, I am still on profit. So, play lang natin. And boom! TP hit na tayo. Ayun, sana meron kayong natutunan sa ating content for today's video. Thank you so much for watching. If you want more videos like this, you can like, follow, or subscribe to my YouTube channel.